Mga kaibigan, naandito ko ngayon sa likod ng bahay ko at naisipan kong itrim ang mga bonggabilya. Malalago na kasi sila, kailangan ng itrim at naisipan kong linisin itong mga bonggabilya ko at iporma sa dapat niyang ayos kasi nagwa-wild na at kung saan saan na pumupunta yung mga tangkay niya, kung saan saan ang direksyon. So ipinapakita ko sa inyo yung pagtitrim ko ng halaman na bonggabilya. Ipoporma ko ito na triangular canopy. So mula tuktok, mula pababa hanggang tuktok, paliit siya ng paliit. Ganun ko siya ipoporma. Triangular. Sa ibaba, malaking bilog siya hanggang paliit ng paliit hanggang tuktok. Parang kabuti. Yung kabuti, makikita nyo, yung pagkabilog niya ay parang kung na-imagine nyo, parang sombrero. Yung sa lukot na sinaunang, sinaunang ata yan, sombrero. So, popormahan natin siya at inuna ko dito sa baba paikot hanggang yung mga mahaba pinutol ko. So, paikot lang siya. Yan, nakikita nyo sa baba, pinuputulan ko na siya paikot. Pinopormahan ko na siya na pabilog hanggang paitaas. Na ang hugis niya ay hindi naman perfect na triangular. Basta yung canopy niya, yung pinakantuktok niya maliit hanggang pababa na medyo malaki, circular. Parang ganito, parang Christmas tree yung shape niya, kaya lang yung Christmas tree na puno, masyadong tirik na tirik yung puno niya, no? Yung sa dulo niya, di ba? Patirik. Ito naman na hindi ganon. Yung pagkakadopi nga niya ay medyo parang canopy ng isang parang kabuti. So, malapit na. Malapit na siya. Pumoporma na siya na ang kanyang itsura ay pumoporma na. Alam nyo mga kaibigan, ang maganda sa bonggabilya, yung kanyang base ng trunk niya, yung kanyang branches, yung pinakang puno, ang maganda doon nakikita. Dapat lilinisan nyo yung pinakang ilalim niya para makita yung structural nung puno. Makikita yung kanyang mga pattern ng puno. Yun ang maganda sa bonggabilya. Pagka trinim mo siya, dapat kita yung puno niya sa baba. So eto, mamaya makikita nyo na yung puno niya makikita na habang pinopormahan ko ito. So pumoporma na siya. Oh. At konting bawas pa ng alam nyo ang maganda sa pagtitrim ng bonggabilya, yung mga tangkay niya, pagka trinim nyo ito mga kaibigan, may mga panibagong sanga na tutubo. At yung panibagong sanga, yung mga tutubo doon, doon nalalabas yung mga brats. Ibig sabihin ng brats sa mga kaibigan, yung mga petals ng bulaklak ng bonggabilya, doon nalalabas sa bagong tangkay. Kasi yung mga lumang tangkay niya na nagbulaklak na, hindi na magbubulaklak yon. Kaya kailangan mo siyang itrim o ikat para magkaroon ng panibagong sanga. At yung mga panibagong sanga na yon, doon maglalabasan yung mga bulaklak. So, inaayos ko lang yung camera para makita nyo maigi yung So, natapos ko na yung yung una, yung babanatan ko naman yung pangalawa. So, magi-start ako sa ganon din ang gagawin ko, magi-start ako doon sa dulo. Puputulin ko yung mga naghahabaan na mga tangkay.
Yan, yung mga nagwa-wild na mahabang tangkay, puputulin ko yun. Kaya sa dulo ako nagsisimula sa pinakang itaas para malaman ko yung pinakang tuktok niya hanggang pababa, hanggang palaki ng palaki pababa. At tritriman ko lang yung mga dahon niya paikot para maging circular yung pinakang ano niya. Circular shape yung pinakang ilalim niya. Bibilugin mo lang siya. Tapos yun nga, parang bundok yung pagkakanopi niya. So, pangalawa na itong tinitrim natin, yun nga ang sabi ko sa inyo, dapat nakikita yung base ng trunk niya. Doon sa ilalim, yun ang maganda sa bonggabilya. Nakikita yung pinakang base niya, yung puno sa ilalim. So, tanggalin din yung mga bulok na, yung mga tawag dito, yung mga tangkay na ang bulaklak natuyo na, tatanggalin natin yon para magkaroon ng panibagong sanga-sanga uli siya. Yan. So, pumoporma na siya mga kaibigan. So, ganyan lang yung basic na pagtitrim ng bonggabilya. Oh, yan. Pumunta naman ako doon sa likod para itrim din siya. So, mga kaibigan, at ito lang ang may share ko sa inyong tip sa pagtitrim ng bonggabilya. Sana may natutunan kayo. Salamat. Ito na nga pala yung outcome ng ginawa kong pagtitrim. So, naging maliwalas na siya at nagkaroon na siya ng forma at nakita na yung mga based trunk niya sa ilalim ng kanyang puno na mismo ng bonggabilya. So, wag niyo ako rin kalimutan na i-like at i-share at i-comment at mag-subscribe na rin pala kayo sa akin na Facebook. At meron na rin po akong YouTube channel at sana suportahan din po ninyo yung YouTube channel ko, Angara TV po. At minsan bumisita po kayo doon at nag-tutorial po ako doon ng mga basic gardening at saka basic introduction ng pagbobonsai po. Yung mga natutunan ko sa seminar na kinandak sa Tugigaraw nung nag-seminar po ako ng pagbobonsai. So, yung mga nalalaman ko po at natututunan ko, i-share ko po doon sa YouTube. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyo.